Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang Chinese Coast Guard ay ang pinakamalaki sa buong mundo kung pag-uusapan ang dami ng bilang ng kanilang mga barko at iba pang mga sasakyang pangdagat. Nasa 1,275 iba't ibang klase ng barko at bangka ang kanilang minamaniobra upang protektahan ang kanilang maritime rights at panatilihin ang kanilang malakas na presensya sa karagatan. Subalit sa mga nakalipas na taon, ang mga barkong ito at bangka ay nasabak sa mas mapanghamon na yugto simula nang magkaroon ng iringan sa mga teritoryo sa bahagi ng South China Sea at isa na nga sa kanilang nagiging kakompetensya doon ay ang Pilipinas. Noong taong 2013, ang mga civil maritime agencies ng China ay nagsama-sama upang buuin ang mas nagkakaisang China Coast Guard at kilalaning Maritime Law Enforcement o MLE. Ang MLE na ito ngayon ang kalaban ng halos mga bansang nasa paligid ng South China Sea pagdating sa pakikipag-agawan sa kanilang mga nasasakupan, kabilang na nga ang Pilipinas. Inilipat din ang pamamahala ng China Coast Guard na kung noon ay kontrolado ito ng sibilyan, ngayon ay nasa ilalim na ito ng pamamahala ng Military Commission. Ang Chinese Coast Guard ay may 225 mga barko na may 500 tons capacity at kayang mag-operate sa mga baybayin at karagatan, kabilang pa dito ang ilang mga vessels na umaali-aligid sa mga katubigan ng ibang mga bansa tulad na lamang sa West Philippine Sea. Ang mga barko na ito na umaali-aligid sa ating karagatan sa West Philippine Sea ay ilan lamang sa mga barko ng Chinese Coast Guard na armado at may makabagong mga kagamitan. Nasa China ang dalawa sa mga pinakamalalaking barkong pangdagat sa buong mundo at ang bawat isa sa mga ito ay tumitimbang ng nasa 10,000 tonelada kasama na ang mga armas na daladala ng mga ito. Ang Zatu class patrol vessel ng Chinese Coast Guard na ginagamit nila sa pagpapatrolya at pagharang sa ating mga tauhan sa West Philippine Sea ay ang pinakamalaking armed Coast Guard cutter o pinakamalaking armadong barko ng Coast Guard sa buong mundo. Mas malaki pa ito kaysa sa Arleigh Burke class destroyer ng US Navy. Subalit bukod sa laki ng barkong ito ay mas kinatatakutan din ng mga bansang kaalyado ng Amerika sa Asia. Tulad ng Pilipinas ay ang taktikang ginagamit ng mga tauhan ng barko na kahit na sino ay mapapatras. Kung matatandaan noong 6 ng Marso nitong taon lamang, ang mga barko ng Chinese Coast Guard at Philippine Coast Guard ay nagbanggaan sa bahagi ng South China Sea. Ang insidente na ito ay hindi isang aksidente kundi sinadya talaga ng barko ng China na banggain ang ating barko. Nangyari ito nang ang dalawang Chinese Coast Guard vessels ay inatake ang isang bangkang sibilyan ng Pilipinas na isa palang resupply boat na maghahatid sana ng supply para sa ating mga tauhan na nakahingkil sa BRP Sierra Madre sa Yuin Shoal. Ang naturang bangkay na nagngangalang Oneida May 4, binomba ng tubig ang naturang civilian boat ng dalawang barko ng Chinese Coast Guard habang ito ay nasa ruta para maghatid ng supply sa Yuin Shoal. Dahil sa ginawang ito ng China, ang salaming bintana ng Oneida May 4 ay nabasag na nagdulot ng bahagyang pinsala din sa apat na Filipino Navy na lula ng bangka. Dahil sa tinamong pinsala ng Oneida May 4, mabilis itong dumaong sa pinakamalapit na isla sa Palawan. Ang mga hindi pinangalanang tripulanteng Pinoy ay kaagad namang nalapatan ng lunas ng mga tripulanteng sakay ng BRP Sindangan ng Philippine Coast Guard. Kasunod nito ay isa na namang mapangahas na aksyon ang ginawa ng China na kung saan ang kanilang Chinese vessels 21555 ay nagsagawa ng napakadelikadong maneobra laban naman sa BRP Sindangan ng Pilipinas. Ito ay isa sa mga Philippine Coast Guard na nakaantabay sa resupply boat na Oneida May 4. Ang delikadong maneobra ng CCG sa kanilang barko laban sa ating barko ay nagdulot din ng malaking pinsala sa BRP Sindangan. Ang militarisasyon ng Chinese Coast Guard ay nagsimula nang ilipat ang dalawang Type 728 cutters mula sa Chinese Navy patungong China Coast Guard noong taong 2007. Ang mga barkong ito noon ang pinakamalaking barko sa kanilang fleet sa panahong iyon. Noong Marso taong 2017, ang Chinese Coast Guard ay ipinadala ang kanilang 12,000-ton China Coast Guard 3901 cutter upang magpatrolya at magmasid-masid sa West Philippine Sea.
Ang 12 toneladang barko na ito ay hindi na lamang ang pinakamalaking cutter sa buong mundo, kundi mas malaki pa ito sa 9,800 tons Ticonderoga-class guided missile cruisers ng US Navy. Kaya naman binansagan ang barko na ito ng China bilang halimaw o monster. Bukod sa water cannon na siyang madalas na ginagamit ng China na pangtaboy sa ating mga barko, ang barkong ito ng China ay mayroon ding 76 na milimetrong rapid fire guns, 2 auxiliary guns at 2 mga anti-aircraft machine guns. Meron din itong helicopter platform at hangar na kayang maglipat at magdala ng mga mabibigat na mga sasakyang panghimpapawid. Bukod sa barkong ito ng China, ilan pa sa kanilang mga ginagamit na barko na makikita natin sa West Philippine Sea ay ang Jiangwei Type 053 H2G, Tuzong, Shucha-2 at Zaodai class vessels. Ang mga ito ay pawang moderno din ang pagkakagawa at tiyak na malaki ang tsansang mas magaganda ang mga ito kumpara sa ating mga barko. Ang China ay mayroon ding tinatawag na mga auxiliary ships. Ang mga ito ay nakakatulong sa logistics at combat support na sila ding nagpapalutang-lutang sa West Philippine Sea. Malaki ang papel ng mga barkong ito sa kasalukuyan upang maging dominante ang China sa karagatan. Ilan sa mga ito ay landing ships, hospital ships, oil tankers at water tankers. Ang Nanshui 978 water tanker ang siyang nagsusupply ng tubig sa mga isla ng China sa West Philippine Sea at sa mga Chinese vessels na palutang-lutang sa South China Sea. Habang ang Nanyun A31 ay nakadesenyo naman upang sakyan ng mga pasahero, cargo at mga supply na dadalhin sa iba't ibang isla ng China sa South China Sea, kagaya na lamang ng kung kailangan nilang magsagawa ng mga resupply mission sa kanilang mga tauhan. Ang Jin Chengshan landing ship ay may malawak at malaking landing ship at kayang magsakay ng mga tangke para sa mga amphibious landing missions. Maaari din itong isabak sa mga disaster relief, maritime search at rescue missions. Sa kabila naman ng kalitan lamang ng Nankin 205 degaussing ship, malaki naman ang ginagampanan nito sa puwersang pangdagat ng China. Dahil sa magnetic fields, madaling ma-detect at ma-atake ng mga barko ang kapwa nila barko, at ang trabaho ng Nankin 205 degaussing ship ay ang linisin ng ibang mga barko at alisin ang mga magnetic field ng mga ito. Ang Wei Shanhu naman ay isang replenish ship na malaki rin ang tulong sa CCG. Ito ang record holder ng Chinese Coast Guard bilang may pinakamaraming escort missions at replenishment activities sa karagatan mula nang ito ay gamitin. Sa dami ng mga barkong ito ng China, tiyak na walang laban ang ating puwersa kung wala ang suporta ng ibang mga bansa sa atin. Kung sakali pala na gumanti tayo sa pag-water cannon ng China sa ating mga barko, maaaring i-level up nila ang kanilang pag-atake at gamitin ng iba pa nilang armas na nasa loob lamang ng kanilang barko at naghihintay. Matatandaan na marami ang nagsasabi na tuso mono ang China. Maaaring hindi natin alam, ang water cannon na ito ay pabalat lamang pala nila sa kanilang mga barko at may nakatago pa silang mas malakas na armas na tiyak na maglalagay sa ating mga barko sa kapahamakan. Ang bagong batas ng China pagdating sa kanilang Coast Guard ay kayang rumisponde sa kahit anong klase ng laban, lalo na kung nakikita nilang naagrabyado sila pagdating sa kanilang nasasakupan. Kaya nilang gamitin ang lahat ng kanilang mga armas at kagamitan laban sa anumang banyagang barko na kanilang makakasagupaan. Hindi sila magdadalawang isip na ilabas ang kanilang mga mas malalakas na sandata, lalo na kung sa tingin nila ay naagrabyado sila at may mga iligal na bangkang pumapasok sa kanilang mga teritoryo. Samantala, nadagdagan pa ang bilang ng mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessels na na-monitor ng Armed Forces of the Philippines sa Scarborough Shoal. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, sa ngayon ay mayroong 4 na CCG vessels at 20 CMM vessels ang namataan sa naturang lugar. Mas mataas ito kumpara sa karaniwang 2 barko ng CCG na idinedeploy sa naturang lagoon, ngunit gayunpaman ay hindi pa malaman sa ngayon ng hukbong sandatahan ng dahilan sa dagdag deployment ng mga barko ng China sa Scarborough Shoal. Samantala, bukod dito ay iniulat din ni Colonel Padilla na mayroon ding namataan na isang CCG ship at 4 na CMM vessels sa bisinidad malapit sa Ayungin Shoal. May isa pang CCG vessel, 14 na CMM vessels at isa ring People's Liberation Army Navy ang naispatan malapit sa Pag-asa Island, habang may 3 ring barko ng CMM ang na-monitor sa Panatag Shoal.